So welcome back sa panibagong episode ng Drive Talk. Bago yan, ako nga pala si Aljay. Ngayon, ipapakita natin itong 2024 Ford Everest Sport. So, itong Everest is same platform siya ng Ranger. Siya yung tinatawag na pickup base SUV. Saka same din sila naka seat lamp yung headlight. Tapos, ang pinagkaiba niya sa other Everest, sa Sport variant is meron siyang black trim. Tapos may Everest dito. Mas sporty look siya compared sa other variant. Tapos yung dito rin sa ilalim, black. Tapos meron din siyang parking sensors, 4. Tsaka sa gitna meron din. Wala lang siyang 360 camera. Tapos dito sa side mirror niya, blackout trim. Tapos meron siya nitong blackout din. Tapos may badging na sport. Isang maganda dito sa Ford Everest Sport, naka 20-inch din siya na mugs na blackout. Same sa titanium, ang pinagkaiba lang nila sa titanium naka-chrome. Dito is blackout. Tapos yung taillight niya is sobrang sporty. Blackout, tas naka-emboss sa loob yung nakalagay na Everest. Tapos LED na rin yung taillight niya. Same din sila ng taillight ng titanium. At saka ito ay naka power lift gate. Tapos meron na rin kayo dito ng yung para hindi bagasgas, built-in na yan. Tapos yung door handle niya is blackout na din. Tapos dito blackout din, wala siyang chrome. Included na rin yung roof rail pag kumuha kayo ng Sport. Tara, samahan niyo ako. Silipin naman natin yung loob nitong Ford Everest. Tara. Ngayon, nandito naman tayo sa loob ng Ford Everest Sport. Ang nagustuhan ko rito, maganda rin yung manibela niya. Pero hindi nga lang siya, parang hindi siya leather wrap parang urethane din. Pagdating naman sa manibela ni Everest, tilt and telescopic naman ito. Ang upuan naman nito is 8-way power adjust, ganun din sa passenger. Matatagpuan naman ang headlight switch sa ilalim ng manibela. Sa itaas na bahagi naman nito yung cup holder. Tapos itong Ford Everest is wala siyang adaptive cruise control. Pero ang maganda rito, meron siyang cruise control. Yun yung advantage niya. Pagdating naman dito sa niya, may salamin siya at saka may ilaw. Yung vanity mirror niya. Ganon din sa passenger. Meron din siyang salamin saka may ilaw. Saka yung map light niya is LED na pareho. Yun yung maganda rito. Tapos meron siyang sunshade. Isang nagustuhan ko rito, sobrang minimalist ng Everest. Kung ano lang talaga yung kailangan mo sa sasakyan, yun lang yung meron siya. Masyado siyang driver-oriented. Meron siyang voice command, tapos pag sasagot kayo ng tawag, pag magpapalit kayo ng mga mode, nandito rin. Pwede niyong palitan yung sa instrument cluster. Saka maganda rin dito sa Everest, same sa Ranger, fully digital yung instrument cluster niya. Same din na naka 10-inch portrait yung head unit niya. Tapos meron na siyang auto climate control. May advantage pa rito sa Ford Everest dahil pwede niyong kontrolin yung buga ng aircon gamit yung head unit niya. At hindi lang aircon ang pwede niyong kontrolin, ganun din yung surround ng speaker niyo dito sa Everest. Tapos ito pa, meron siya dito extra storage. Tapos meron din siya ditong glove compartment, maluwag din. Saka maganda rito, hindi talaga nagkukulang si Ford. Kahit hindi to top of the line, meron siyang wireless charging. Tapos meron siyang saksakan ng Type-C, saka USB cable. Tapos meron siya ditong cup holder. Meron pang lagayan ng fries. Tapos ito, hindi ko alam kung ano to Basta meron siyang lagayan dito. Tapos yung glove compartment niya,
same din sa Raptor. Hindi naman siya malalim, malapad lang. Pero meron siyang 12 volt socket. Pwede nyo kargahan ng USB kung gusto nyo. Tapos meron siyang tray. Halimbawa may RFID kayo, tsaka mga barya, pwede nyo siya ilagay rito. May plastic pa, bago pa eh. Saka ang nagustuhan ko pa dito sa Ford, yung upuan niya, leather seat. Saka may nakalagay siya na sport na emblem. Remind kayo ni Ford na yung dinadrive yung kotse is sport. Saka meron din siyang tweeter. Saka maganda dito sa Everest, sobrang dami niyang speaker. Kahit sa third row may speaker pa rin kayo. Saka ito pa, nakalagay din dito yung sa passenger kung naka-seatbelt ba sila. Iyon. Yung headroom niya, dumihin lang, puti. Kasi sa top of the line variant lang yung black headroom. Saka itong Everest Sport is wala siyang sunroof na malaki. Tara, samahan nyo naman ako dito sa likod. Sakyan natin. Maganda dito sa Everest, meron pa rin siyang grab handle dito sa likod. Kaya hindi kayo mahirapan sumakay. Saka same din siya sa Ranger Raptor pagdating sa door handle. Kung di nyo pa napanood yung vlog ko sa Raptor, click nyo lang sa itaas. Lagay natin yung video. Saka etong Everest, meron siya ditong lock, saka unlock. Pinipindot na lang. Saka ang maganda rito sa Everest, naka-adjust siya sa normal driving position ko. Sobrang luwag niya. Maganda yung legroom ko. Almost isang dangkal o lagpas. Yung headroom ko, maganda pa rin. Yung advantage nito. Tapos meron kayo ditong ilaw. Yan. Lalo na kung nagbabasa kayo, may ilaw kayo dyan. Tapos ito yung aircon vent niya. Sobrang unique niya. Kasi nakatapat talaga siya sa'yo. Tapos yung armrest nyo dito sa gitna, ang maganda rito, sakto yung kamay nyo. Sobrang komportable. Wala siyang cup holder dito kasi i-click nyo lang. Ito yung cup holder nyo. Sobrang social. Saka kung nainitan kayo sa likod, maganda rito. Pwede nyo i-adjust kasi nandito yung knob nya. Yung i-adjust yung sa likod. Tapos, mayroon din siyang Type-C na saksakan at saka USB cable. Yun yung advantage niya. Tapos yung speaker niya, meron siya dito sa may ibabaw at saka sa ilalim. Saka yung nahawakan nyo is soft touch. Yun yung maganda rito. Synthetic leather siya pero soft touch. Yan. Tapos pagdating naman dito sa gitna, ito lang yung ayaw ko dito. Same sila sa Ranger. Ang taas ng tunnel. Ayun, sobrang taas talaga. Kailangan nyo kumuha ng extra space sa katabi ninyo. Yan. Taas. Ito yung pag nakatungtong ako sa tunnel. Pagdating naman sa gitna, medyo mababa na lang yung headroom ko. Pero ang maganda ron, kasya ka pa rin. Ang height ko is 5'6". Ngayon, silipin naman natin yung third row seat. Kung kakasya pa rin ako. Ay, wait lang. As mentioned earlier, di ba, may speaker to. Meron din siya cup holder dito sa likod. Tig-isa yan. Lipat tayo sa likod. Ito, silipin natin yung likod netong Everest. Baba muna natin yung upuan. Ang downside lang dito sa Everest, hindi siya na 50-50 tumble. Kailangan nyo muna siyang i-abante dito sa likod para makasakay kayo. Yan. Medyo mahirap lang sumakay kasi hindi siya nababaliktad eh. Maganit bago pa. Ayun. Nandito naman tayo sa third row ng Everest. Although hindi naman ako ganong katangkaran, I'm 5'6", pero kasya ako rito. Ang downside lang, medyo mataas yung hita ko. Ito, tingnan nyo. Hindi siya masyadong komportable. Maganda sana kung lapat yung hita eh. Tapos yung headroom ko, maliit na lang. Pero okay pa naman. Siguro kung ang height nyo is 5'7" pataas, hindi ko siya marerecommend na umupo rito. Lalo na kung long drive. Pero ang maganda rito, meron siyang air vent dito sa gitna. Tapos may sabitan pa kayo dito. Tapos meron siyang outlet. Yan. The best to. Tapos may cup holder. Kabila yan. Yung speaker niya is isa na lang dito sa likod. Pero meron siya dito sa mga padding niya. May speakers. Yung bintana niya medyo maliit na lang din. Ang maganda pala dito, ngayon ko lang na-discover na pag inangat mo to,
maaabante mo na siya. Madali na rin kayo makakababa. Hindi na, mas maganda sana kung tumbled para maluwag. Medyo masikip. Ngayon, ang isisilipin naman natin itong likod ng Everest Sport. As I mentioned earlier, meron siyang power lift gate. Ang maganda rito, maluwag yung likod niya kahit 7-seater SUV siya. Meron kayo extra storage, as dito nakalagay yung tools. At saka maganda rito, may kasama na siyang early warning device. Compared sa top of the line ito na titanium, itong C Sport is manual siya na bababa. Para sa more extra space. Yeah. Maluwag din siya, kaya lang kailangan natin i-adjust yung second row para ma-fold natin siya ng flat. Ayun lang, hindi siya in-adjust ko na yung nasa unan, hindi siya totally napa-flat, pero okay naman, malaki yung space niya. Saka maganda pa rito, meron siyang mga lights dito sa gilid. Tapos may mga storage din kayo dito, may speaker. Yan. Saka sobrang unique ng likod niya. Meron din kayo dito ang pagtatalian. Kapag may kakarga kayo mga karton, subukan nating sakyan. Ayun lang, yung sinakyan ko siya, usually kinakarga natin dito mga karton, lalo na kapag nag-grocery tayo. Kapag medyo mataas yung karton, medyo sasayad na siya dito sa bubong niya dahil medyo mababa, pero okay naman. Saka maganda rito, may lights din siya. Saka kung gusto nyo pa ng extra space, pwede natin itupi itong second row. At dito nagsimula ang pangangapa ko sa upuan ng Ford Everest. Bumaba ako, sobrang hirap ibaba nung second row. Kapag galing ka dito sa third row, dito tayo ibaba natin. Yan, kung kailangan nyo ng extra storage, ang maganda rito, natutupirin tong second row. Ang downside lang, medyo pataas siya. Hindi siya totally flat. Kaya kung may kakarga kayo, possible na kung mataas, possible na malapit na dito sa headroom. Ang maganda pa rito sa Ford Everest, meron siyang ilaw din dito. Ayan. Tapos may hawakan. Kung galing kayo sa loob, pwede nyo ibaba. Yun yung maganda rito. Good job, Ford. Ang power tailgate naman ni Everest is may kasamang hands-free. Ngayon, silipin naman natin itong makina ng Ford Everest Sport. Bigat! So, same siya sa Ford Ranger na walang hood dampers. Yun lang yung kulang rito. Pero, okay naman siya. Pwede nyo naman siyang include ng dampers para hindi mahirap buhatin. Saka, ang maganda rito sa Ford Everest, same engine siya ng Ranger. Meron siyang 2-liter turbo with 6-speed automatic transmission. Tapos meron siyang 168 horsepower at 405 Nm torque. Tapos nandito rin yung filter nyo. Same sa Ranger, nasa loob pa rin yung ECU nya. Ngayon, susubukan naman natin to Ford Everest Sport. Pero bago yan, papakilala ko muna sa inyo si Sir Anthony. Kung gusto nyo kumuha ng kahit anong Ford vehicles, kontakin nyo lang si Sir Anthony. Lalagay ko na lang sa description yung contact number niya at saka Facebook. Sobrang bait niya, kaya kuha na kayo kay Sir Anthony.
Lahat ng unit kaya niya i-provide, basta may available na stocks. Bago natin simulan ang test drive, meron itong 4 na mode. Ito yung mga mode niya. Meron siyang normal, eco, tow haul, at saka slippery. So isa-set ko muna siya sa normal driving position ko. Susubukan natin tong Everest Sport dito sa rough road muna tayo. Natunog. Ano po? Ay lumalambot yung ano niya. Yung brakes. Nabukas yung pinto. So maganda rito sa Everest. Malambot din yung steering niya, same din sa Ranger. Sobrang lambot, parang kotse. Saka ang maganda din dito, nakalimutan ko kasi siya sabihin kanina, yung stepboard niya malapad, kaya hindi kayo mahirapan din sumakay dito. Pagdating naman sa lubak, same din siya sa Ranger Raptor. Hindi rin maramdaman yung niya, yung lubak niya. Kahit nga vibration, wala kayong maramdaman dito eh. Lagyan natin siya konting power. Saka hindi kayo masyado mahirapan dito tansyahin yung sasakyan kasi malalaki yung vision niya. Saka kitang-kita nyo yung hood. Yun yung maganda rito, kaya madali nyo siya makatatansya. Galing nito no, hindi talaga maramdaman yung lubak oh. Saka yung niya, yung mga yung sa spacing ng braso nyo maluwag, komportable. Saka yung dashboard niya is soft touch. May portion lang na plastic pero parang iba yung klaseng plastic yung ginamit. Yun yung niya, advantage. Ngayon susubukan naman natin to dito sa highway. Saka yung diesel engine niya sobrang tahimik, para siyang kotse. Ang nagustuhan ko dito sa Everest, responsive yung transmission niya. Hindi siya, walang delay, no? Single turbo lang to. Ganun. Kaya siya, wala siyang delay. Actually, hindi na nga siya nararamdaman yung shifting niya eh. Basta naririnig mo lang dahil yung tunog niya. Walang shift lag na Wala na no? Kasi may CVT kasi na may konting lag. Pero dito wala eh. Okay siya eh. Sa kurba naman, maganda rito. Wala siyang roll. Hindi siya gaanong yung parang ibabato kayo. Although hindi siya bucket seat, same ng Raptor. Dito is normal na seat, pero maganda sakto yung likod nyo, hindi sasakit. Yun yung nagustuhan ko rito. Bigyan natin ng konting power. Unlike sa other SUV, dito sa Everest, magaan siya tumakbo. Parang yung normal mode niya, parang hindi siya pigil tumakbo. Ibigay pa natin konting gas. Matulin. Hindi maramdaman smooth. Kahit may mga konting uphill, hindi hirap yung sasakyan. Saka yung brakes niya, nagustuhan ko dito, sobrang friendly. Hindi niya kayo isusubsob. Sir, pwede ba natin subukan yung manual? Sige. Pag manual, pwede shift na po. Ayan. Tapos plus minus ka na. Ayan, nasa gear 4 ka na. Dito sa Everest, hindi siya naka-paddle shifter. Dito siya kayo mag-shift. Tiptronic po tawag. Tiptronic yung tawag po dito. Tiptronic. Tiptronic, yun. Subukan natin mag-shift. Maganda. Hindi ramdam yung shifting. Kahit manual mode. Yung tachometer nitong Everest is nasa gilid. Para siyang bar. Ngayon, subukan naman natin tong turning radius kung gaano nga ba kaganda. Grabe lambot, no? Pagdating sa turning radius, although malapad siya at saka mahaba, malaking turning radius niya para kayo nagdadrive ng kotse. Kahit sabihin na nating 20s yung size ng gulong niya, hindi nakaka-apekto siya sa sasakyan. Pagdating sa turning radius, yun yung nagustuhan ko ron. Itong Everest is wala siyang 360 cam, pero yung reverse cam naman niya is sobrang linaw. Ayan. Mas marami din siyang sensor, tapos pwede nyo rin siya i-off dito yung sa sensor. Ayan, may tumutunog din siya. Saka itong Everest is automatic parking brake. Parang wala, may auto hold po ba to, sir?
Nandito yung auto hold. Ang galing. Nandito na lahat ng mode na kailangan nyo sa sasakyan. Di na kayo malilito pumindot dito, lahat dito mo nyo aaralin. Saka itong Ford Everest is yung manual niya is nandito na rin. Pwede nyo research. Yun yung advantage niyan. Hindi na kailangan magbasa ng booklet, masakit sa ulo yun eh. Dito search nyo na lang. At dito magtatapos ang ating vlog dito sa Drive Talk. At kung nagustuhan nyo, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, share at mag-subscribe. Para maging updated ka sa channel ko, click the notification bell. Kung gusto nyo i-message si Sir, kontakin nyo lang siya sa Facebook niya. Invite ko kayo sa Ford Cavite. We have test drive of Territory, Raptor, Everest Sport, and XLT. Hanap nyo ba mga murang damit at saka murang pabango at mga murang beauty product? Tara na, meron kami niyan dito sa Anjay Clothing. Tara! Tapos ang maganda pa rito, meron din kaming mga available na mga lotion. Ito, mga imported namin products. Ayan. May Jergens, may Dove, may Nivea. Itong Nivea namin is body wash. Tapos meron din kami mga Avon lotion. Plus, meron din kami mga sabong panglaba. Saka, meron din kami mga pre-love na damit. Murang-mura lang din. Ayan. Tapos, meron din kami mga original na Bath and Body Works na pabango. Galing naman itong Canada. Ayan. At syempre, hindi makukumpleto kung wala tayong mga bags. Ayan. May available kaming bags. May pambata rin. Meron din kami dito available na mga basketball jersey. Meron din kaming mga available na mga dress. Ayan. Murang-mura lang din ito. Ito namang dress namin is galing din ng Canada. At meron din kaming mga pambata na damit. Ito naman. Tapos ang maganda pa rito, meron din kaming mga available na mga panglinis sa bahay. Meron kaming panglinis ng CR, meron kaming liquid detergent, at dagdag ko lang, meron din kaming mga paninda na mga sombrero. At ang maganda rito, reversible hat siya. Pag nanawa ka sa yellow, pwede mo siyang gawing black.